Hello guys! Welcome to my YouTube channel. This is Teacher Jess once again. At ngayon guys ay tuturuan ko kayo kung paano mag-solve ng general average ng ating mga learners or pupils sa Microsoft Excel para mabilis nating makompute at ma-solve ang kanilang general average in all subjects. Ayan. So, isi-share ko sa inyo tong aking tutorial na to. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel or ngayon mo lang napanood ang aking video na to, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit na rin ang notification bell para updated ka sa mga videos na aking pinopost. Ayan, and shoutout pala sa mga viewers ko na patuloy na nanonood ng aking mga educational videos and vlogs. Ayan, so without further ado guys, let's have our tutorial. So, ito na tayo guys. So, i-zoom muna natin siya. Ayan, i-zoom natin para makita ng maigi. Ayan. So, meron tayo dito guys na heading. Ayan. So, kung nakikita nyo, ito yung ating heading. Ayan. So, wag na wag kakalimutan yung heading. Ayan, meron tayo ditong Department of Education. Then, region. Anong region kayo? Then, your division, then yung district nyo, and then name of your school and the address of your school. So, yun na yung heading. Ayan. And of course, ano yung title ng iyong gagawin. So, yung title ko dito is, of course, Grade 4 First Quarter. Ayan. So, ito yung mga grades ng mga example natin na mga pupils. Kung nakikita nyo dito, yung mga grades at itong nakikita nyo na mga grades are all examples or halimbawa. Ayan, so ito yung title ko, Grade 4 First Quarter. And then meron tayo ditong number. So itong number to mga guys, ito yung number of pupils. Ayan, so meron tayong 14 pupils or learners as an example. Ayan, ito yung ating halimbawa. Then, meron tayong name of pupils. Ayan, student A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Ayan, hanggang student A papuntang student N. Ayan, so meron tayong mga, yan yung halimbawang mga pangalan nila. And then, meron tayong subjects. Ayan. So, meron tayong English, Filipino, Math, Science, EPP, ESP, AP, MAPE, Total, and General Average. So, mamaya pupunta tayo dyan. So, dito muna tayo. Okay. So, yung English natin, yung mga all subjects natin dito na nakalagay, merong mga iba't ibang grades. Ayan. Halimbawa, si student A or yung number 1 student A, meron siyang grade na 93 sa English, sa Filipino 90, sa Math 86, sa Science 90, sa APP 93, sa ESP 91, sa AP 89 at sa MAPE 92. So, paano natin makukuha yung general average ng ating student A or yung number 1 student A? So, ang gagawin natin is magko-compute tayo dito or magge-generate tayo ng formula dito sa MS Excel or Microsoft Excel. So, ang gagawin natin dito is equals, then sum, ayan, double click, and then pindutin dito yung sa English na 93, and then hanggang sa right side papuntang AP. Papuntang, okay, ulitin natin. Wait lang. Ayan. So, equals sum. Ayan. Then, pindutin natin dito hanggang sa right side. Ayan.
Okay. And then, click enter. Ayan. Meron tayo ditong 724. Ayan. So, yan yung kabuuan or yung total ng grades ni student A. Ayan. 93, 90, 86, 90, 93, 91, 89, 92. Yung kabuuan is 724 in total. So, paano natin kunin yung general average? So, type tayo dito ng equals and then click mo to. Ayan. So, merong lumabas na M10 and then i-divide natin siya sa number of subjects. How many subjects? So, meron tayong English, Filipino, Math, Science, EPP, ESP, AP, MAPE. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. And then, press enter. Ayun. So, yung kanyang general average is 91 ni student A. Yan. Punta tayo sa number 2, student B. Same process. Equals, type sum, and then click mo yung 78 papunta sa right side hanggang sa MAPE. And then press enter. Ayan. So the total is 645. So sa general average, kung paano siya isolve, equals, then click mo yung 645 and i-divide mo siya sa number of subjects which is 8. Ayan. And press enter. Ayun. So 81 yung kanyang general average ni student B. Punta tayo kay student C. So same process. Kunin lang natin yung sum or yung kabuuan. And i-drag natin papunta sa right hanggang umabot sa MAPE subject and press enter. Ayan, meron tayong total na 651 and dito same procedure. Click mo yung 651, i-divide mo siya sa number of subject which is 8. Press enter. Ayan. Then meron din siyang 81 na general average. Okay, and punta tayo kay student D. So, sum. Ayan. And drag mo papuntang right hanggang umabot kay MAPE and press enter. Ayan. And equals and click mo si 637, divide mo sa 8. Ayan. So, meron siyang general average na 80 si student D. Ayan. Alright. So, ganyan lang mag-compute or mag-solve ng general average ng ating mga learners. Ayan. So, kung na-identify mo na kung sino yung with honors, with high honors, or with highest honors, so, ano mo lang siya, guys? Lagyan mo dito ng, halimbawa, itong grade na or general average na 91. Ayan. Lagyan mo dyan ng so, 91, ano siya, with honors. So, lagyan mo ng label na with honors. Ayan. Para alam mo kung sino sa pupils mo or learners mo yung mag-a-acquire ng with honors or with high honors or with highest honors. Ayan. So, with honors kasi yung 91 is nasa range siya ng with honors. Ayan. O, diba guys? So, yun lang guys on how to compute and how to solve the general average of our pupils or learners. Ayan. So, ginamit ko yung MS Excel kasi mabilis siya when it comes to computation or solving. Ayan. So, thank you guys for watching this vlog. And see you on my next vlogs and educational videos. God bless everyone and take care. Bye!